Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan isang misteryusong cultivator ang bigla na lamang nagpakita sa eksena, at mapapansin dito ang matinding galit patungkol kay Chen Feng base pa lamang sa maitim na aurang lumalabas sa hangal. Pati na din ang mga mabibigat na pagbabantang kanyang binitawan kung saan ayon sa hangal ay ang Bamboo Mountain Worldlet daw ang lugar kung saan niya ibabaon si Chen Feng sa oras na magkaharap na silang dalawa. Sa nakaraan din ay makikita ang maaliwalas na mukha ni Chen Feng habang may pa-humble niyang ipinangako kay Han Yuer na pag nagkaroon daw siya ng pagkakataon ay ipagluluto niya ito ng masarap na noodles. Na may pagkapakipot namang tinanggihan ng dalaga gayong di daw siya interesado sa luto ng ating bida gayong wala daw naman itong kwentang magluto kaya baka masayang lamang ang effort nito. Dahilan upang makisingit sa usapan si Marshall Uncle Han at sa marahang tinig ay ipinaliwanag niyang ang lahat daw ng narinig ni Chen Feng ay ang siyang kabaliktaran ng totoong gustong mangyari ni Han Yuer, at ayon pa dito na gusto pa nga daw sanang magpasubo ng kanyang anak sa ating bida. Na agad din namang itinanggi ng dalaga at habang namumula ay agad-agad nitong kinumpronta ang kanyang ama sabay ng payutol-yutol na tanong sa kung ano daw ang mga pinagsasabi nito kay Chen Feng. Na di naman pinansin ni Han Kong at masaya na lamang nitong niyayang uminom ang ating bida gayong nakapakahalaga daw ng araw na ito para sa kanilang pagdiriwang, sabay tanong kung umiinom daw ba si Chen Feng. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at habang kinakabahan ay sinambit nito na di daw siya umiinom at di din daw niya alam kung gaano kadami ang kaya niyang inumin habang sa isip-isip nito na sa oras daw na mahina pala siyang uminom ay siguradong mapapahiya siya kay Han Yuer kaya naman kailangan niyang gumawa ng alibay. Subalit ang pagdadahilan naman ng ating bida para di mapahiya ay di nakalusot kay Han Kong nang bigla na lamang itong maglagay ng tagay para sa ating bida habang sinasabing ngayon daw ay matututo na si Chen Feng at paiinumin niya lamang daw ito ng kaya nito. Dagdag pa ni Han Kong na gusto din daw pati niyang malaman kung hanggang saan tatagal si Chen Feng pagdating sa inuman dahil bilang isang lalaki daw ay dapat na malakas din sa ganitong larangan. At habang iniaabot nito ang tagay para sa ating bida ay masaya niyang sinabi na kailangan daw nilang uminom para sa naging tagumpay ni Chen Feng at ng kanyang anak na makapasok sa top 10 ng mga disciple. Na agad din namang ipinagpasalamat ni Chen Feng bago niya tanggapin ang tagay habang mapapansin na wala na ang pag-aalala nito sa mukha na para bang bigla na lamang lumakas ang loob. Subalit bago pa niya mainom ang kanyang unang tagay ay agad niyang na-realize ang mga salitang binitawan ni Marshall Uncle Han at nang mapagtanto na nga niya ito ay may panganglaro pa niyang inulit kung totoo daw bang maging ang kanyang senior ay naging isa sa top 10 ng mga disciple. At nang marinig naman ito ni Han Yuer ay bahagya itong napatingin kay Chen Feng nang may pagtataka gayong di niya sukat akalaing mabibigla pa ito sa ganang bagay na para bang minamaliit siya nito. Subalit di naman ito napansin ni Chen Feng dahil sa pagkabigla at habang may nakakalukong mukha ay malakas pa niyang inulit sa kanyang sarili kung totoo daw ba talagang maging si Han Yuer ay nakapasok sa top 10 ng mga disciple, sinialis na talagang di siya makapaniwala sa mga nangyari. At ang paulit-ulit namang pagtatanong ni Chen Feng ay naging dahilan ng biglang pagtaas ng tensyon gayong dahil sa galit ay nabali pa ni Han Yuer ang kanyang chopstick habang mariing nagtatanong sa ating bida kung ganun na lamang daw ba kababa ang kanyang kakayahan para di agad ito paniwalaan ng ating bida habang sa isip-isip naman niya ay pagbabayaran niya si Chen Feng sa oras na di ito makapagbigay ng maayos na paliwanag sa kanya. Maya-maya pa di na nga nakapagtimpi pa si Han Yuer sa kanyang nakitang reaksyon mula kay Chen Feng kaya naman habang nag-aapoy sa galit ay pasigaw niyang tinanong sa ating bida kung di daw ba siya qualified sa titulong kanyang napagtagumpayan para bigyan ito ng ganoong reaksyon ng ating bida. Dagdag pa nito habang nagngingit-ngit sa galit na sa anong dahilan daw naman at di niya magagawang makapasok sa top 10 ng mga disciple. Sabay tapak sa misa dahilan ng bahagyang pagsilap ng kanyang malusog na tahong, habang ang ating bida naman ay labis na lamang ang naramdamang takot sa mga sumunod na nangyari. At nang makita naman ng ating bida ang tahong ang nakakakilabot na galit mula kay Han Yuer ay agad niyang sinabi na di daw ganun ang ibig niyang sabihin, at ang reaksyon daw niya ay dala lamang ng matinding pagkasurpresa para dito, habang mapapansin naman ang panginginig ng kalamnan ng ating bida senialis ng matindi nitong takot sa dalaga. At ang mga paliwanag naman ni Chen Feng ay bahagyang nakapagpatampay ng tensyon sa paligid at habang bahagya pa ding nagagalit base pa lamang sa pagpiga nito sa leeg ng kawawang manok ay mariing sinabi ni Han Yuer sa ating bida na masyado daw ata siyang minamaliit nito, baka daw gusto pa siyang masubukan ng ating bida bago ito mag-satisfied sa kanyang lakas.
Na agad din namang tinanggihan ng ating bida at giit pa nito na di daw talaga ganun ang ibig niyang sabihin kanina dahil nadala lamang siya ng pagkabigla. At upang di na lumala pa ang away at upang di na magulpi pa si Chen Feng ay agad niyang pumagitna si Han Kong at sinabi nito sa kanyang anak na bayan na lamang daw nito ang ating bida at kumalma na lamang ito sa kanyang upo upang makapagpatuloy na sila sa pagdiriwang. Dagdag pa nito upang lalong mapakalma ang kanyang anak na dapat pa nga daw ay humihingi na ito ngayon ng pasasalamat sa ating bida kaysa ang magpakagalit gayong dahil dito ay nagawa nitong makapasok sa top 10 ng mga disciple. At nang marinig naman ito ni Chen Feng ay bahagya na namang siyang nagtaka gayong wala namang siyang kinalaman sa naging tagumpay ng anak nito, habang si Han Yuer naman ay napatalikod na lamang sa isang gilid. Habang agad namang ipinaliwanag ni Han Kong sa ating bida na ang dahilan daw kaya nakatulong si Chen Feng sa kanyang anak ay dahil sa puro takot sa ating bida ang mga outer sect disciple. Maya-maya pa ay may pagkakalmado nitong sinabi na di na daw kailangan pang humingi ng pasasalamat kay Chen Feng gayong ang tagumpay daw naman niya ay sarili niyang sikap. Na agad din namang tinutulan ni Han Kong at natatawa niyang sinabi na kundi daw dahil kay Chen Feng ay di ito magtatagumpay gayong napunta lang daw naman sa ating bida ang malalakas na kalaban kaya naman mahihina na lamang ang nakaharap ni Han Yuer kaya't wag na itong magpakipot pa. Nalabis namang ikinagulantang ni Han Yuer at sa isip-isip niya ay talagang lalo pang pinabababa ng kanyang ama ang kanyang amahi sa ating bida dahil sa mga pinagsasabi nito. Muli namang ipinakita ang mukha ng ating bida na tila lumaki na naman ang ulo dahil sa mga paliwanag ni Han Kong sa kanya at sa may pagkamayabang na tuno ay sinabi niyang naiintindihan na daw niya ngayon kung papaano siya nakatulong sa dalaga. Subalit sa tingin daw niya ay tagalang napakaswerte lamang ng kanyang senior sister Han kaya naman napunta dito ang mahihinang kalaban at nagkataon lamang na malalakas ang kanyang mga nakaharap sa laban. Na muli na namang ipinanggala iti ni Han Yuer at habang may nakakakilabot na ekspresyon ay tinanong niya si Chen Feng sa kung ano daw ang ibig nitong sabihin, dahilan para halos matuno na sa takot ang ating bida sa kanyang nakita na para bang sisanduan na siya ni kamatayan maya-maya lang. At upang di na siya pag-initan pa ni Han Yuer ay may pagpapalusot niyang ipinagmalaki kay Han Kong na ang swerte daw ng isang cultivator ay masasabi ding lakas, kaya naman masasabi daw niyang talagang may sapat na kakayahan ang kanyang senior para maging isa sa 10 nangungunang mga cultivator sa kanilang sect. Dagdag pa ng ating bida na wag daw mag-isip si Marshal Uncle Han na isa siya sa naging dahilan ng tagumpay ni Han Yuer gayong wala daw talaga itong kaugnayan sa kanya at sariling sikap lamang ito ng kanyang senior. Habang makikita naman sa likuran nito ang nag-aalok demonyong si Han Yuer na mariing nagbabante sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Chen Feng, na animoy nagpapahiwatig na handa itong umatake sa oras na magkamali ang ating bida. At matapos namang makapagsalita ng ating bida ay agad na nagbago ang eksena gayong bigla na lamang lumaki ang ulo ni Senior Sister Han sa kanyang mga narinig at masaya pa niyang kinlaro sa ating bida kung totoo daw ba talagang ganun ang tingin nito sa kanya. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at kahit halatang napipilitan lamang ay wala na din naman siyang nagawa pa kundi ang gatungan na lamang ang kanyang senior para di na siya nito pag-initan pang muli. At matapos niyang sumang-ayon ay agad siyang nagpakita ng isang ngiti na may pagka-awkward, at nang makita naman ito ni Marshal Uncle Han ay marahan niyang sinabi na talagang lagi na lamang daw pinalalaki ng ating bida ang ulo ng kanyang anak. Muli namang itinuon ng atensyon sa ating bida kung saan di pa ito natapos sa kanyang pagsang-ayon dahil bigla na lamang nitong sinabi na di daw niya inaakalang napakalakas na pala ng kanyang senior at sana daw ay protektahan siya nito sa oras na magtungo na sila sa Bamboo Mountain Worldlet. Na agad din namang tinugunan ni Han Yuer at sa mayabang na tuno ay sinabi nitong siya na daw ang bahala sa kaligtasan ng ating bida dahil di niya hahayaan ang sino manghangal na basta na lang umatake dito kaya naman wala na daw itong dapat pang ipag-alala. Na agad din namang ipinagpasalamat ng ating bida, sabay inom ng alak para daw sa kanyang senior sister, at ang pagpapasalamat naman ng ating bida ay labis na ikinatuwa ni Han Yuer gayong lumalabas daw na nasa likod lang niya si Chen Feng, habang mapapansin naman si Marshal Uncle Han na masaya lamang sa kanyang nakikita. At sa isip-isip nito na mabuti naman daw at ganito ang mga nangyayari dahil lalo pang napapalapit sa isa't isa ang dalawa na plano talaga niyang mangyari. Maya-maya pa matapos mainom ni Chen Feng ang alak ay agad itong nakaramdam ng pagka-hello na agad namang napansin ni Senior Sister Han,
kaya naman napatanong ito kung ano daw ang dahilan ng agad nitong pagkalasing dahil iisang tagay pa lamang daw naman ang kanyang naiinom ay agad na din itong nagkaganito, na tinugunan naman ni Chen Feng at sinabi nito na ayos lamang siya at talaga lamang na alak dahilan ng kanyang pagkahilo. At matapos namang masabi ng ating bida ang kanyang kalagayan ay may pagkamalambing niyang tinawag sa pangalan si Han Yuer na naging dahilan upang bahagyang maibahan si Senior Sister Han na nakatingin lamang sa ating bida. Nang biglang isang mabilis na Hokage moves ang ipinakita ng ating bida nang mabilis nitong hawakan ang bewang ni Han Yuer sabay hatak papalapit sa kanya. At sa bilis ng mga pangyayari ay wala nang naging palag pa si Han Yuer na makikitang may pagkapamyo lang nakakalong sa ating bida. At habang yakap naman ito ni Chen Feng sa kanyang kondongan ay agad na din siyang nagsalita ng may pagka-sweet at sinabi nito kay Senior Sister Han na meron daw siyang gustong sabihin sa dalaga na matagal na niyang itinatago. Kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at habang nahihiya ay tinanong niya muna ang ating bida sa kung ano daw ang ginagawa nito, dagdag pa nito na mahiya daw naman ang ating bida sa kanyang ama na nasa kanilang harapan. At nang marinig naman ito ni Marshall Uncle Han ay agad itong kumaripas ng takbo habang nag-iiwan ng salita at sinabi niya na ipagpatuloy lamang daw ng dalawa ang kanilang pag-uusap habang siya naman ay aalis muna sandali. At matapos niyang makalayo ay bigla itong nagtago sa likod ng pader at habang nakangiti ay sinambit niya sa kanyang sarili na matagal na daw niyang gustong maganap ang mga ganitong pangyayari na di niya palalampasing masaksihan. At bumalik naman ang eksena sa dalawa kung saan talagang nakaramdam na ng pagkahiya si Han Yuer sa sitwasyon nila ng ating bida kaya naman muli niya itong tinawag sa pangalan nito para sana sabihing bitawan na siya. Subalit agad na nagbago ang kanyang isip dahil sa pagka-curious sa gustong masabi ng ating bida kaya naman tinanong niya si Chen Feng kung ano daw ang gusto nitong sabihin sa kanya at kailangan pa na nasa ganito silang sitwasyon. At nang marinig naman ito ng lasing nating bida ay agad na din siyang nag-umpisang magsalita at sa una ay sinabi muna niyang mula daw ng masawi ang kanyang master ay si Han Yuer at Marshall Uncle Han na lamang ang naiwan sa kanya na nanatili sa kanyang tabi para alagaan siya ng maayos. At sa mahabang panahon din daw na lumipas ay may matagal na daw siyang gustong masabi kay Han Yuer at itinago niya ito sa ilang mga taong lumipas kung saan. At di pa man lang tapos ang ating bida ay agad na sumingit ang animoy excited na si Han Yuer sa pamamagitan ng pagtawag ng pangalan ng ating bida upang dumaliin ito sa pagsisilita, na agad din namang tinugunan ng ating bida at habang tinatawag niya sa pangalan si Han Yuer ay sinabi nito na siya daw ay isang lalaking nagmamahal, at gusto sanang sabihin ni Chen Feng ang salitang I love you subalit sa di malamang dahilan ay di niya magawang matapos-tapos ang mga simpleng salita na gusto niyang ipabatid kay Han Yuer. Na makikita namang labis ng kinikilig at iniisip nito na sa wakas daw ay sasabihin na ng ating bida ang tunay nitong nararamdaman sa kanya na matagal na niyang gustong mangyari, at sana daw ay wag nang patagilan pa ni Chen Feng ang kanyang pagsasalita at sabihin na nito ang huling salita na kadogsong ng kanyang binanggit. Subalit nakalipas na ang ilang sandali ay di pa rin natapos ni Chen Feng ang gusto niyang masabi at bigla na lamang tumahimik ang buong paligid dahilan para mapatanong si Han Yuer sa kanyang isipan sa kung bakit daw biglang huminto sa pagsisilita ang ating bida. Kaya naman upang alamin kung ano ang nangyayari ay agad na niyang iminulat ang kanyang mga mata at base pa lamang sa ekspresyon ng dalaga ay halatang halata ang pagka-disappoint sa mukha nito dahil sa sumambulat sa kanya. At yun pala ay dahil sa kasalukuyan ng nakatulog si Chen Feng habang kalong niya ang dalaga na makikitang labis na namilog ang mga mata dahil sa nangyari at nasabi na lang nito sa kanyang isipan na napakahangal daw ng ating bida gayong tinulugan lamang siya nito. Makikita din si Han Kong sa di kalayuan, kung saan maging ito ay labis na nanggagalaiti sa ating bida dahil sa pagkadismaya at sa isip-isip niya na napakahangal daw talaga ng ating bida gayong sinayang nito ang pagkakataong makapagtapat sa kanyang anak sa kritikal na sandali. Maya-maya pa bigla na lamang isang animoy bulog na nakawala sa kulungan ang makikita at ito ay si Han Yuer na galit na pinagsasasample si Chen Feng habang sinisigawan ito para gisingin. Ayon dito na wala daw karapatan ang hangal na si Chen Feng na basta na lang matulog nang di pa man lang nito natatapos ang huling words na kadogsong ng sinabi nito. Dagdag pa nito na si Chen Feng din daw lamang ang kauna-unahang gumawa nito sa kanya matapos malasing kaya kung ayaw daw nitong masawi ang buhay ang agad na nitong idilat ang kanyang mga mata para tapusin ang di niya natapos na salita.
Habang makikita naman ang tulog nating bida na nasa malalim ng panaginip, kung saan dahil sa sarap ng kanyang tulog ay napaimik pa ito at maririnig na ipinagmamalaki niya ang kanyang naging tagumpay sa kanyang master, habang ang mukha naman niya ang makikitang baldado na ng sampal. At nang marinig naman ito ni Han Yuer ay agad niyang tinigilan ang pagsampal sa ating bida at naawa niyang sinambit dito na talagang maging sa panaginip daw ay dala ni Chen Feng ang pressure ng pagkawalan ng kanyang master. Dagdag pa nito habang may napaka-marahang salita na nakikita daw niyang talagang labis na ang pagod ng ating bida kaya naman di na daw niya gagambolin pa ang pagpapahinga nito, at matulog na lamang daw ito ng mahimbing hanggat gusto nito para mawala ang kanyang pagod. At nang maiayos na niya ang ating bida ng kalagayan ay agad niyang sinambit na kung iniisip daw ng ating bida na nagbibiro lamang siya nang sabihin niyang di niya hahayaang may mangyari ditong masama ay nagkakamali ito gayong seryusong-seryoso daw siya sa kanyang mga binitawang salita. Dagdag pa nito na masyado na daw sobra ang paghihirap ng ating bida kaya naman di na niya hahayaang muli ito nitong mapagdaanan pa kahit itaya pa niya ang sarili niyang buhay. At habang nagsisalita naman ang dalaga ay mapapansin ang isang kiss mark sa pisngi ng ating bida na mula sa dalaga. Mabilis na lumipas ang mga oras kung saan ipinapakita ang bagong gising nating bida sa upuan makalipas ng isang araw. At matapos niyang magising ay agad din siyang naglakad-lakad habang tinatanong ang sarili kung nakainom daw ba siya ng sobrang gayong bukod sa nahihilo parent siya ay wala din siyang maalala sa mga kaganapan kahapon. Dagdag pa nito habang nagtataka na ano daw kaya ang mga nangyari gayong sa pakiramdam daw niya ay namamaga ang kanyang mukha, na makikita namang meron pa ring kiss mark. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandaling paglalakad ng ating bida ay nakasalubong nito si Han Yuer at habang nahihiya ay tinanong nito si Chen Feng kung maayos daw ba ang naging tulog nito, habang sa kilos naman niya ay mapapansin ang pagkabahala na animoy wala pang tulog magdamag. At matapos nito ay nakisingit naman si Han Kong at marahan niyang sinabi na di daw niya sukat akalaing malalasing ng sobra ang ating bida sa pamamagitan lamang ng isang tagay, kaya naman kailangan daw nitong mapataas ang kanyang drink capacity. At ang sinabi namang ito ni Han Kong ay agad na sinang-ayunan ni Han Yuer at sa nahihiyang boses ay sinambit nito na bago daw pati sana makatulig si Chen Feng ay tinapos muna nito ang mga salitang gusto nitong masabi. At ang mga pinagsasabi naman ng dalawa ay agad na ikinahiya ng ating bida kaya naman habang kinakamot niya ang bahagi ng mukha niyang may kiss mark ay agad din siyang humingi ng tawad sa mga ito at pangako pa nitong di na daw yun mauulit. Ang pagkamot naman ng ating bida sa bahagi ng mukha niyang may kiss mark ay agad na kumuha ng atensyon ni Han Kong at sa malakas na boses ay sinabi nito na ano daw ang meron sa mukha ng ating bida. Nang biglang isa na namang napakalakas na sampal ang tumama sa mukha ni Chen Feng mula kay Senior Sister Han at ginawa ito ng dalaga upang agad na pagtakpan ang kiss mark sa mukha ng ating bida at di ito tuluyang mapagtanto ng kanyang ama, habang dahilan naman niya sa sumusuka ng dugo nating bida na meron daw lamok sa mukha nito. At ang ginawa namang pagsampal ni Han Yuer kay Chen Feng ay labis nitong ikinabigla kaya naman naiiyak nitong tinanong ang dalaga kung meron na naman daw ba siyang nasabing di maganda. Na agad din namang tinugunan ni Senior Sister Han at habang may nakakalukong tawa ay sinambit nito na hayaan na lamang daw ng ating bida ang nangyari gayong tinulungan niya lamang daw si Chen Feng para patayin ang lamok na nasa mukha nito. Na agad din namang kinwestiyon ni Chen Feng at sambit nito kung nararapat daw ba talagang ganun ang lakas ng sampal para lamang mapatay ang lamok dahil di daw naman maalam ng martial arts ang mga insekto. Na may pagpapaliwanag namang tinugunan ni Han Yuer at sambit nito na ano daw ang mga pinagsasabi ng ating bida gayong tumulong lamang naman siya dito, at kaya malakas ay dahil sa napakalaki ng lamok na kayang nakita kanina, habang sa isip-isip naman ng dalaga na talagang napakakas daw ata ang kanyang sampal dahil namaga ng sobra ang mukha ng ating bida. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dalawang misteryusong cultivator ang palihim na nagmasid sa ating bida at agad silang natuwa nang makita nilang magkaiba ng daang tinutungo ang ating bida at si Han Kong senialis na meron silang masamang plano kay Chen Feng. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay makakasaksi na naman tayo ng isang matinding labanan sa pagitan ni Chen Feng at ng dalawang hangal na palihim na sumusubaybay dito. Kaya naman bago ang lahat ay pakinggan mo muna ito gayong dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.